Hello guys, welcome sa ating bagong video. Ikaw ba ay naghahanap ng used car tapos ang budget mo ay medyo limited lang? Kaya may nagsuggest sa'yo na kumuha ka ng mga repo o repossessed na sasakyan? So tamang-tama kasi sa video na to pag-uusapan natin, worth it bang kumuha ng mga repossessed cars dito sa Pilipinas? So yun sasagutin natin. Ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! The drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So, definition of terms muna tayo before anything else. So, ano ba ibig sabihin ng repossess o repo cars? Ito yung mga sasakyan na binawi na ng bangko o ng financing company kasi hindi nakakabayad ng monthly amortization yung dating may-ari nito. So, karaniwan na nagbebenta ng mga repo cars o mga repossessed cars ay unang-una yung bangko, yung mga financial companies or financial institution at yung mga partners ng mga dealers. So, bakit ba mura nga nila ito binibenta? Well, may ilang mga dahilan. Unang dahilan, kasi gusto nila agad mabawi yung puhunan nila. Ayaw ng mga financial companies na to na natutulog yung kanilang pera. Kaya gusto nila talaga mabenta agad, no, yung kanilang mga repossessed cars. Isa pa, hindi nila business mag-alaga ng kotse. Wala silang facilities to do that. Meron lang sila malaking parking lot. Minsan nga yung iba hindi pa covered. So, hindi nila kayang patagalin talaga yung mga kotse dyan. At katlo na reason is hindi nila ito mini-maintain. Sabi dyan, di ba, as is where is. Dyan mo talaga makikita yung tunay na definition ng as is where is sa mga repossessed na sasakyan. So, ibig sabihin nun, kung ano talaga yung condition ng kotse, yun na yun. Kaya hindi nila pinipresyuhan ng sobrang mahal yung mga ganong sasakyan. So, ano yung mga advantages kapag ka bumibili ka ng mga repossessed na sasakyan? Well, unang-unang advantage niyan, mas mababa yung presyo niya sa market value. It will range around 10 to 40% ng market value kapag kaya yung repossessed cars. Mas mura siya. No, kahit i-check nyo guys, no, compare nyo yung bibili nyo sa previous owner na okay kaysa sa mga repossessed na cars, mas mura talaga siya ng ganong range, 10 to 40%, depende sa klase ng sasakyan. Ikalawa, mas bata siya kumpara sa mga typical na nabibiling second-hand cars. Bakit? Kasi usually, merong mga owner ng sasakyan, previous owner, na kumukuha ng hulugan ng sasakyan, tapos months pa lang, minsan nga, 3 months pa lang, di na nila kayang bayaran. So, isipin nyo yun, halos brand new pa yung sasakyan, pero natapyasan na agad yung presyo niya. So, it depends. Minsan, months to up to 5 years. So, makakaasa ka na nasa ganong range lang yung mga repossessed na sasakyan. Kaya talagang good deal yun, lalo na kung bababa ng up to 40% yung presyo niya, di ba? Sa pa, meron ding option for financing, lalo na kung sa bangko ka mismo kukuha. Kaya nila uling refinancing sa inyo. Sabihin, kung kulang yung budget mo, pwede mo pang i-monthly amortization, di ba? Mababa na nga yung presyo, pwede mo pa siyang i-monthly amortization. So talaga nagmumukhang good deal sa part na yan. And last but not the least, makakasigurado ka na malinis yung papers. Kasi 'di ba, lalo na kung bangko yung nagbebenta, talagang pangalan nila yung nakataya dyan. At saka syempre, nasa kanila talaga yung original papers yan kasi encumbered nga sa kanila yan. So makakasigurado ka na after mong bayaran ng cash yung sasakyan or either monthly or cash, no, makakasigurado ka na madali mong makukuha yung mga original papers niyan. So madali mo siyang mapapatransfer ng ownership sa'yo. Pero syempre, walang perfect. Diba? Meron din namang mga disadvantages kapag bibili kayo ng repossessed cars. Unang-unang disadvantage yan guys, wala yang warranty. Diba kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, as is where is condition sila. So kung nakuha mo yung sasakyan, ano man maging sira niyan from day one going forward, ikaw na lahat ang gagastos niyan, ikaw na lahat ang shoulder niyan o sasalo, kumbaga, ng lahat ng naiwang problema ng sasakyan na yan. Kalawa, hindi mo alam kung paano yan ginamit ng previous owner kasi nga wala kang idea, no? Wala kang communication sa previous owner. Hindi mo alam kung inalagaan ba niya yan or ginawa ng kung ano-ano, no? Or binalasubas yung term nila, no? Or talagang hindi inayos yung gamit. Kasi may mga record tayo, may mga nababalitaan tayo na bago nila ibalik or ipahatak yung sasakyan, di ba,
ninanakawan muna nila ng pyesa or kung ano-ano pa mang mga ginagawa nila na masama doon sa sasakyan. Kaya hindi ka makaka-expect talaga na 100% alam mo yung history ng sasakyang binibili mo through repossess. Isa pa, limited lang yung nagagawa mong inspection sa sasakyan. No, hindi ko naman sinasabing lahat, pero majority ng mga financing companies na nagbebenta ng repossessed cars, ganyan. No, minsan hindi mo nga ma-test drive eh. Minsan pa-start lang magagawa mo. Minsan kung ano lang yung makikita mo, yun na yun, physical inspection lang. No, kapag nagsama ka ng mekaniko or car inspection service, limited lang din yung magagawa nila. Minsan nga ayaw pa nila magpascan. So minsan may mga ganong senaryo kapag bibili ka ng repossessed cars. No, at syempre, pinakahuli, no, posible dahil nga hindi natin alam yung history ng sasakyan, meron kang mga hidden repairs dyan. Ultimo kasi minsan yung mga sales agent nila dyan, hindi nila alam yung history. Unlike kapag bibili ka sa previous owner na tao talaga, no, makikwento niya sa'yo kung ano yung mga napagawa niya, ano na hindi niya napagawa. So dito sa repossessed cars, hindi mo sure yun. Wala kang history. Kaya posible talaga na paglabas mo ng kasa kung saan mo binili yan, no, talagang meron ka agad na paggawain sa kanya. So yun guys, yung may mga kinalaman sa mga repossessed cars. So sinabi ko lang sa inyo kung ano ba yung mga advantages niya, disadvantages niya. No, masasabi mo bang sulit siya? Depende sa inyo. Kung marunong kayo guys tumingin ng sasakyan, hindi ko naman sinasabi na wala kayong makukuhang kahit isa na magandang repossessed cars. Minsan naman, may mga good deal naman ng mga repossessed cars, di ba? Na mura nyo lang makukuha tapos less yung paggawain. So pwede kayong makakuha ng ganon. Pero it's always a risk, no? Para kayong sumusugal dyan. Kaya depende sa inyo, kaya nyo bang sumugal sa mga ganyang bagay, sa ganyang klase ng sasakyan? After natin mapag-usapan yung mga pros and cons niya. So, depende yun talaga sa inyo, guys. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman yung magdadrive ng sasakyan na yan. Kayo pa rin yung gagamit at bibili. O sa inyo pa rin manggagaling yung pambili nyo ng repossessed cars. At syempre guys, kung kailangan nyo ng tulong sa pagbili ng sasakyan, nag-o-offer din si Car Talks PH ng car inspection service. Either repossessed cars man yan or bibili kayo ng used car sa isang tao or sa isang buy and sell na company. No, pwede ko kayong tulungan when it comes to that. No, PM nyo lang ako sa Facebook page ng Car Talks PH. PM nyo lang ako dyan kung kailangan nyo ng help. No? At pag-usapan natin yan. So yun lang guys, yung share ko sa inyo when it comes sa mga repossessed cars. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, click nyo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo na nagka-contemplate kung bibili ba sila ng repossessed cars. At syempre kung gusto mo yung video na to at di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay Car Talks PH, click mo naman yung subscribe button or follow button para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So until next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!